Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid, sa pananampalataya kay Kristo. Ito naman ang inyong abang lingkod na makakasama nyo sa isang oras sa programa po ng Diyos sa paghatid sa inyo ng mabuting balita. Luzon, Visayas, Mindanao, a blessed evening po sa inyong lahat at sa mga karatid bansa, sa ibang bansa. Good morning, good afternoon sa inyong lahat. At kayo po ay inaanyahan natin na magsama-sama tayo sa oras na ito na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya halina, tayo ay magsimula na magpuri sa Panginoon. At kasama na, nakikita ko na ang mga pangalan ng ating mga kapatid, ang ating kapatid na si Ate Bless, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang sabi ni Ate Bless, ang aking magandang anak na si Ate Micaela. Si Ella Teodoro, kasama rin natin. Ang Kangayaw family, si Kuya Nonoy, Ate Neneng, sila Ate Joanne, Joanna, Janelle, at si Janelle po ito. Ang aking nga po. At kasama rin po natin, Sister Cherry, ang Villa Flores family, sila Kuya Glay, sila Ate Ake, at gayon din po ang Saino family. Ang mga Sapno family, kasama rin po natin. Ang Perez family, si Nanay Glo ay maagang bumati. Sabi niya, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Kasama na rin po natin sila Ate Dina, ang Lonson family, at sila Ate Annalisa, diyan po sa kanilang compound, ang Talantrada, Esforzado, at ang Abinoha family. Diyan po sa compound. Kasama na rin po natin sila Ate Celeste Moreno. Kasama po natin sila Ate Angie Mawal, Joanna Romakin. At kanina ay aking na-friends. Ang aking anak na si Jason Liaban. Kasama rin po natin sa replay at lobby natin sa gabing ito. Mapanood to tayo sa Singapore ni LMC, si Sister Lara Meliza. At gayon din po sa ibang bansa, sila Brother Mets, Bunny, at si Kuya Romy, ayan, nakita ko na, si Kuya Allen, ang Gascon family sa Infanta. Ang Vergara family po, kasama na rin po natin, ayan, si Kuya Efren. Dyan sa Librilla at Espinosa family. Sa Curayaw, si Ate Joanne, ang ating anak na pinagpala dyan sa Curayaw. Ang anak ni Ate Daisy, si Kuya Tagumpay naman sa Cebu. At kasama rin natin, kapatid, sila Ate Bioli, Kabanting, si Nanay Elsa, sila Ate Mary Ann Hernandez, Michelle Hernandez, gayon din po si Marvin. At kasama rin po natin ang pinagaling na ng Diyos. Amen. At gayon din sa Germany, kasama natin si Sister Mary Grace at si Brother Michael Binias. At si Pastor Lance Makatangay from Hulita, Leyte, ang aking masipag na kapatid na kasama ko sa misyon sa Eastern Samar na ngayon ay nagmiministeryo sa mga pulis sa Hulita, Leyte. At ang mga kapatid natin sa Batang, Ligaw Albay, sila Ate Mercy Paulo, sila Ate Rosie Bangate, kasama rin po natin. At yung mga sa Eastern Samar, batiin ko na sila Ate Ching, sila Brother Danny, sila Brother Dennis, at gayon din po sila Elaine, sila Irene, Nanay Gunding, at ang mga kapatid din po natin dyan sa Bazay, sa Bakuba, yung aking tinitiran dyan, na pinangungunahan po ni Pastor Roel Cabric. Si Tatay Pulding, Nanay Vicky, ang mga anak niya, si Ate Cha, na kanyang mga anak. At gayon din po,
kasama natin ang Ramirez family, ang Perez family. At hindi ko pa nakikita ang aking kapatid na si Ate Revy sa La Union. Susunod na yan, yung ating kapatid. At habang tayo ay naghihintay pa ng ating mga kasama, ihanda na natin ang ating mga Bible, mga minamahal kong kapatid. At buksan nyo na ito sa Acts chapter 14. At sabi ni Ate Edna, blessed evening po sa inyong lahat. Mayroong pang puso si Ate Edna. Ang si Kuya Romy kanina, nabasa natin ang kanyang pangalan. At ang Guillermo family, kasama na rin po natin sila Ate Bobot, Brother Rudy, si Brother Jack, si Patrick, si Jude, si Rochelle, sila April at Maribeth. Makakasama rin natin yan. Kasama na rin po natin. At ang Mahinay, si Ate Cynthia, ang Cortez family, ang De La Cruz family, ang Gargando family. Gayon din po, sabi ni Pastor Lance, glory to God. Malakas ang signal ni Brother Lance. Mga kasama natin yan sa Shalom. Nag-aral po yan sa Shalom. Pinagpala at ngayon po ay pastor na po ng isang church doon sa Ulita. Church planter po itong kapatid natin. At si Kuya Dong, si Pastor Dong ng Germany rin. London pala si Kuya Dong. Ang Pangilinan family, kasama rin po natin. At mga minamahal, at sino pa dito na aking sinulat? Yan. Si Sister Mia Salas, nakikita ko po na siya po ay nagwa-watch sa replay. Sila Sister sa Davao po, sila Ate Bergie Tolentino, sila Ate Sean Saniel, si Ate Tess Paes, Bansuelo Paes, kasama rin natin. At ang kapatid natin po sa Davao din, si Brother Pepe Peñamante, ang kanyang pamilya, kasama rin po natin. Sila Ate Marilu, pinagaling na po ng Diyos. Si Ate Marilu, malakas na po. At gayon din po si Am, si Pem, si Amita, na kanilang apo. At maraming salamat din sa kapatid natin na sa Davao na si Jose Raul Sanchez. At ang ating kapatid din si Aldrin, kasama na rin natin si Nanay Belia, Nanay Ditas, Nanay Det, sila Andre, sila Mama Net, yan, kasama na rin po natin. Okay, mga minamahal ko mga kapatid, at atin ang kunin yung ating mga Bible na tayo po ay dadako na sa ating pinakamasarap na bahagi ng pagsasalo-salo natin, ang salita ng Diyos. Nagbibigay sa atin ng lakas. Okay? At buksan po natin ang Acts chapter 14. At basahin po natin yung verse 22. Ito po yung puso po dito ng aklat ng kabanatang ito. Acts 14 verse 22 says, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulation we must enter the kingdom of God. Let us pray. Father God, hiniling po namin ang iyong pagsama po sa amin, ang pagtuturo po sa amin. Habang kami po, ang buhay po namin ay iyong nilinis, pinabanal. Ituro mo po sa amin ang katotohanan ng iyong salita, ang panawagan mo po sa amin, at bigyan kami ng lakas mula dito sa iyong salita na aming pagsasalo-salo. Madakila ka po sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Okay, praise the Lord. At sabihin mo sa katabi mo, God bless you. And a happy new you.
At sabi ni Kuya Lance, medyo lumakas ang globe dito. Okay, at papamagatan po natin mga minamahal itong ating pagsasalusaluhan na what happens when the gospel is proclaimed. Ano ang mangyayari pag ang mabuting balita o ang ebanghelyo ay maiproklama? Bawat isa po sa atin ay tinawag ng Diyos upang patuloy at buong tapang na ilahad natin ang mensahe ng Panginoong Hesukristo. Ano ba ang itsura ng gospel sa iyong buhay? Tayo mga minamahal ay inatasan po ng Panginoon na gumawa tayo ng mga alagad. Gumawa tayo ng mga alagad, i-share natin ang ebanghelyo, ang mabuting balita. Tayo po ay mag-akay. Kumusta ka naman sa panawagan ng Diyos sa pagkakataong ito? At ang dalangin ko, I pray that each and every one of us will be encouraged and challenged by our text today. And I pray that we will learn the secret of Paul in being faithful in his gospel witnessing. Yung tema po ng ating pagsasalasaluhan, yung purpose po ay upang malaman po natin na dapat tayong magtiis ng maraming mga kahirapan upang tayo ay makapasok sa kaharian ng langit. Salamat. At sabi ni Ate Mary Grace, praise the Lord, magandang gabi po sa inyong lahat. At isang pangangailangan po natin, mga mananampalataya, ay matutugunan po dito sa ating pagsasalusaluhan ng teksto. At ito po, ang pangangailangan ito ay magbigay sa atin ng lakas ng loob na itulak sa kadiliman ang ilaw ng mabuting balita. Dapat nating itigil ang mga paggawa po ng dahilan, ng paggawa ng mga excuses. Dahil nais ng Diyos na bawat isa po sa atin ay maging Kristiyano po tayo saan man tayo mapunta. Saan man tayo naroon, saan man tayo mapunta, ang gusto ng Diyos, maging totoong Kristiyano tayo. Isang aktibong mananampalataya na ibinabahagi natin ang ating pananampalataya saan man tayo mapunta. At papansinin po natin, mga minamahal kong kapatid, na ang hirap na kinakaharap ni Pablo dito sa chapter 14 at ng kanyang mga kasama nang sila'y umayo at sumaksi para kay Kristo. At ano ang nangyari sa kanilang pagsaksi nang kanilang iproklama ang mabuting balita? Sinasabi po sa verse 1 to 4 na ano ang nangyari? Those who hear the word were divided. Nagkaroon ng paghihiwalay ng mga taong nakapakinig ng ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Pansinin po natin kung paano masasabi ng sino man ang tungkol sa anumang bagay na walang problema sa pagpasok sa sinagoga. Yung pagpasok nila, Apostol Pablo sa sinagoga, at sila ay nangaral doon, tinanggap po sila at walang problema. At walang problema kahit banggitin nila sa kalagitnaan ng mga tao doon sa sinagoga na pinasukan nila, kapatid, ang tungkol sa Diyos. Kaya lang, ang mapapansin po natin, pag binanggit na ang pangalan ni Jesus, nagbabago ng lahat. Ito ang nangyayari, kapatid. Pinapakita na those who hear the gospel are divided. At sabi nga po ng verse 4, tingnan niyo po verse 4. Ngunit nagkabahagi-bahagi ang mga taong bayan sa lungsod.
Ang iba ay pumanig sa Hudyo, ang iba ay pumanig kay Pablo. The entire city was divided. Some sided with the Jews and some sided with the apostle. And it only shows that Jesus is a great divider. He is the divider. Paano masasabi natin, is this a, hindi, pangit ba itong matatawa o negatibo ba itong great divider na ito? Sinabi na ng Panginoon sa kanyang salita sa Matthew chapter 10 verse 34, I have come not to give you peace on earth, but I have come not to give you peace, but sword, sabi ni Jesus. And he continues to say and warn his disciples, kapatid, in John 15 verse 20, I have given you this word beforehand. Sinasabi ko na sa inyo sa pamamagitan ng salita ko na darating ang panahon na ang mga alagad ko ay hindi higit sa kanyang Panginoon. Ang sino mang mag-reject, sino mang umusig sa sabi niya, kung papaanong ako ay inusig, uusigin din kayo, sabi ni Jesus. Sa John 15 verse 20, if they reject me, if they reject my word, they will reject your word. If they receive my word, they will receive also your word. If they keep my word, then they will keep also your word from me. Ang sabi ni Jesus. Ang Biblia po, mga minamahal kong kapatid, ay nagpapakita po dito. Hindi ko na binasa lahat, kundi ikikwento ko na. Nung pumasok po sila dito sa Iconio, salin po na English ay Iconium. Sa Iconium, sila po ay nangaral. At pinapakita rin dito na dito po sa chapter 14, hindi ito tulad ng dati. No? Na sila ay pumapasok po sa local synagogue ng mga Hudyo para mangaral. Pero dito, kapatid, ay dito sa Iconium, ay pumapasok sila sa sinagoga dahil alam nila mayroong mga taong mga Hudyo doon na pamilyar po sa lumang tipan. At ito yung kanilang pinagsisimulan na pagpundasyon. Napapasok sila sa sinagoga dahil alam nila yung mga umaati na sinagoga, ito po ay mga Hudyo. At ito yung simula. At katulad din natin, kapatid, ng mga Katoliko, tayo may pananampalataya na At mahalaga na tayo rin ay napapasukan talaga katulad ni Pablo ng pangangaral ng mabuting balita. At itong mga Hudyo na nasa sinagoga, local synagogue, na pinupuntahan nila Pablo at ng kanyang mga kasama, kapatid, yung kaalaman nila sa kasulatan, sa banal na kasulatan, dito magsisimula, ito yung gagamitin ni Pablo na mga na teksto niya para ipangaral at ipaliwanag na si Jesus ang tinutukoy doon sa mga alam nilang kasulatan na meron sila. Dito siya nagsisimula. At marami nga, sinasabi nga po, mga minamahal kong mga kapatid na marami ang naniwala. Sa verse 1 to 3, maraming naniwala at marami rin kapatid ang hindi naniwala, na natili sa kanilang hindi paniniwala. At yung mga hindi naniwala ay karaniwan ay marahas kong sumalungat. Pagdating kay Jesus, kapatid, hindi pwedeng neutral. Mapapansin po natin, at kahit sa panahon natin, kapatid, sasabihin natin, pag pinag-usapan Diyos, kapatid, papayag, magandang usapan sasabihin ng mga usap natin, isa lang naman ang Diyos, okay yan. Pero pag pinag-usapan si Jesus, kapatid, magbabago na ang itsura.
Dahil ah, dahil alam nila, pag pinag-usapan si Jesus, Bible study na to. At ito ay pag-aaral. At ito naman, kapatid, ay kapansin-pansin sa ating kapanahunan. Maraming mga Pilipino, kapatid, tatanggapin nila na mayroong Diyos. Nagkakaisa. Pero pagdating na sinasabi mo tungkol kay Jesus, ang mga turo ni Jesus, aba, eto na, may pagbabago na. Meron na tinatawag tayong paghihiwalay. At kung sino pa yung hindi naniniwala, yung mga nangangaral ng mabuting balita, isinishare si Yesu Kristo, kapatid, ay dumaranas talaga ng oposisyon. Makita natin, sinasabi dito, may division talaga sa ating pangangaral. Hindi ka pwede, pag ikaw ay Kristiyano, hindi ka pwedeng maging neutral. Pwede ako dito, pwede ako doon. Magiging sakang tayong Kristiyano. Pero pag dala mo si Kristo, dala mo ang katotohanan, kapatid, ay aharap ka sa mga oposisyon at pagtutol ng tao. At marami ngayon, kapatid, pagdating sa, katulad ng pinag-uusapan natin, marami sa ngayon na Kristiyano, hindi makapagtiyaga tulad ng mga naunang misyonero. Ang mga Kristiyano ngayon, pag dumaan, kapatid, sa mga oposisyon at mga pagtutol laban sa kanila, ay kung hindi aalis, ay mag-quit na lang. At yun ang nakakalungkot po, no? Na nangyayari sa kasalukuyan natin. Sinasabi po dito, when the gospel is proclaimed, what happened? There will be division from the people who have heard the good news. Some believe and others remain in their unbelief. In verse 5 and 6, at dito mababasa po natin na yung mga hindi naniwala, sila ay pinagbantaan. At sila ay pinagbantaan at pinagbalakan, kapatid, na patayin, at sila ay nakaalam ng ganitong masamang balak sa kanila. Kaya, kapatid, they decided to move on, umalis sa lugar na yon. They fled to Lystra and Derbe as cities, mga lungsod na sakop ng Lycaonia. At ano pa? Pagdating dito sa verse 11 to 18, ano bang mangyayari pag ipinuklamo mo ang mabuting balita, ang gospel? Sinasabi po sa verse 11 to 18 na yung mga dating kaugalian, yung mga dating pinaniniwalaan ay nagagambala, nagkakaroon na kaguluhan. Nagugulo yung dating paniniwala tinatawag nating natetreten, nababantaan yung dating paniniwala. Na tayo, katulad ko dati, kapatid, na meron akong kapitbahay dito na mas bata sa akin. At pag kami po ay miyembro ng youth council ng aming barangay, at pag kami ay nagtitipon sa youth council na ito, ay meron kaming kasamang pastor na mas bata sa akin. Sabi niya, mag-Bible study muna tayo, manalangin bago tayo mag-meeting para may patnubay tayo. Manalangin tayo at mag-Bible study tayo. Pagdating sa Bible study, sabi ko, santabi mo muna yan. Hindi kailangan dito yan. That was me before. Itong pinag-aaralan natin, ako rin yung isa sa mga hindi naniniwala nung una. At ito ngayon, nung nabasa ko po ang Bible, lumalabas po na ako po ay mangmang, walang alam. At dito, yung nalalaman ko bilang isang Kristiyanong Katoliko, nabantaan. Dahil ako, may kaugalian tayong mga Katoliko nasanay tayo sa ating pinaniniwalaan. At pag nasanggi yung ating pinaniniwalaan, tayo ay nababagabag, tayo ay naguguluhan. At minsan, may marahas, hindi maganda yung ating
ating pagtuligsa o ating pagsalungat. Tulad din dito na sinasabi dito, what happens when the gospel is proclaimed? Not only that those who hear the gospel are divided. Some will believe, some will remain in their unbelief. Number 2, kapatid, what happens when the gospel is proclaimed? Previous beliefs are threatened. In verse 11 to 18, sa lugar ng mga Hudyo, itong sila Apostol Pablo at ang kanyang kasama ay pupunta po sa sinagoga. At doon sa sinagogang ito na pinagtitipunan ng karamihan mga Hudyo, ay mangangaral sila at ang kanilang pangangaral doon na sa pundasyon ng alam ng mga Hudyo. Kukunin nila yung binabasa ng mga Hudyo sa banal na kasulatan at ito kapatid, dito magsisimula si Apostol Pablo para mangaral tungkol kay Jesucristo. In verse 8, kapatid, in verse 8, sa Listra ay may isang lalaking nakaupo na walang lakas ang mga paa at kailan may hindi makalakad sapagkat pilay siya mula nang ipinanganak. Ay dito po kapatid sa verse 8 maliwanag na ang Diyos ay kumilos. Gumawa ang Diyos ng isang paraan na kung saan naghanda na ang Diyos na mga tao para maging kasangkapan, na maging daan na maipahayag ang mabuting balita sa pamamagitan nila Apostol Pablo. Nung sila ay pinagtangkaan sa Iconium, sila ay pumunta po sa mga lungsod po ng Lycaonia. At itong mga lungsod na ito ay Listra at Derbe. At doon po sila nangaral. Wala namang sinagoga sa Listre at Derbe. Sa mga syudad po ng Lycaonia. Ngunit, nangaral pa rin po si Apostol Pablo. Hindi naman sinabi, basta sa lungsod. Sabi ng Bible. At nung sila ay nangangaral, ang ginawa ng Diyos ay naglatag siya ng tao doon na pilay mula pagkapanganak. At nakita nga ni Pablo, kapatid, na itong pilay na ito ay may pananampalataya. Inutusan niya ito sa pangalan ni Jesus na tumayo. At siya ay nakalakad. At itong himalang ito ay nagpatunay doon sa ipinangangaral ni Apostol Pablo. At dahil nga sa patunay na ito, ang mga maraming nakinig doon sa lungsod po ng Lycaonia, sa Listra, mga Hudyo at mga Hintil, marami pong naniwala. At ginawa nga po sila, nung nakita nila ang pagpapagaling nito, ginawa sila Pablo at sila Bernabe na maging katulad ng kanilang Diyos-Diyosan. Ginawa nilang Diyos itong dalawang ito. Pero ang sabi nila, Pablo, kami katulad din ninyong mga tao, hindi nyo dapat gawin yan. Sabi ni Pablo at nila Bernabe. At dito nga po, kapatid, sa listrang ito, dahil ito, karamihan dito sa Listra, kapatid, ay mga Hintil. At dito, halos walang impluensya, kapatid, ang mga Hudyo dito sa lugar na ito. Ngunit nangaral sila Pablo at ginamit nga na patunay ng Diyos itong pagpapagaling ng pilay o lumpo mula sa kapanganakan. At nung nakita nga nila, ginawa silang Diyos at ito ngayon, kapatid, ito yung naging daan para ipangaral ni Pablo yung Ebanghelyo. Ipinakilala niya sa kanila ang totoo at buhay na Diyos. At sa verse 15 to 17 na sinasabi po dito ni Apostol Pablo, na sinasabi niya, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay nito? Kami katulad nyo rin mga tao. And verse 16, nung nakaraang mga panahon, sabi niya, sundan po natin yung verse 15. Kami mga tao rin na gaya ninyo, nagdadala kami ng magandang balita sa inyo upang mula sa walang kabuluhan
mga bagay na ito ay bumaling kay sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit at lupa, ng dagat at naglahat ng mga iyon. Verse 16, noong nakaraang mga panahon, hinayaan niya kayo sa lahat ng ang lahat ng mga bansa na lumakad sa kanilang mga sariling daan. Gayunman ay hindi niya hinayaang mawalan siya ng saksi sa paggawa ng mabuti na nagbigay sa inyo ng ulan mula sa langit at ng masasaganang panahon at pinupuno kayo ng pagkain at inyong mga puso ng kagalakan. Ay dito po sa mga talatang ito, sinasabi po ni Apostol Pablo na kahit itong mga taong ito, sila ay nagsarili. Gumawa sila ng sariling daan nila. Sila ay sumamba sa kanilang mga idolo. Pero ang Diyos, kapatid, hindi tumigil. Hindi tumigil na sila ay gawan ng mabuti. Sa panahon na sila ay sumasamba sa hindi tunay na Diyos, ang Diyos ay gumawa sa kanila ng mabuti. Pinapapatak niya ulan. Sabi na, siya ang may-ari ng langit at lupa, pati ng dagat. Ang Diyos ang nagbibigay ng mga bunga ng pananim, nagbibigay ng pagkain na kanilang aani sa pananim na ito upang sila ay magkaroon ng kagalakan. Ngayon, ang problema dito, kapatid, dito sa verse 15 to 17, tulad ng sa mga Hudyo, ang mga dating paniniwala nila ay nabulabog. Meron silang pinaniniwalaan. Naniniwala sila sa mga idolo. Sinasamba nila yung mga idolo. Marami silang Diyos. Ang mga Hudyo naman, naniniwala naman na matatamo nila ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang mga sariling gawa sa pagsunod sa kautusan. Yun ang problema, kapatid. Problema. At dito, kapatid, nabigyan ng pagkakataon si Apostol Pablo na sabihin po sa kanila na yung kanilang sinasamba na mga Diyos-Diyosan ay hindi mga tunay na Diyos. At ipinakilala niya, kapatid, sa kanila ang tungkol kay Jesus na Mesiyas. Kung ang Hudyo ayaw nilang masasabihan ng na sila ay mali, dito naman, kapatid, yung kanilang paniniwala nabulabog naman. Nabulabog din ng Hudyo. Ayaw nilang masasabihan sila na yung kanilang paniniwala mali. Ito naman ay panibago, nabulabog din yung kanilang kaugaliang paniniwala. At dito, kapatid, sinasabi ni Apostol Pablo, yung inyong sinasamba ng mga idolo, walang kabuluhan yan. Sabi ni Apostol Pablo. Ito po yung pag ipinangaral mo yung mabuting balita Katulad ng sinabi ko, yung dati kong pinaniniwala, yung kinagisnan ko na paniniwala. Noong nag-share sa akin, yung kapitbahay ko na kababata ako, na mag-Bible study kami, sinasabi niya tungkol kay Jesus, nabulabog ako Hindi ko pinaniwalaan. Ilang taon ako noon? 16 years old. Ngayon, nung nakakilala ako sa Panginoon, 40 years old. Tingnan niyo po yung tagal. Pero kapatid, kahit ganong katagal, yung sinabi ni Apostol Pablo dito, at na iniulat ni Dr. Lucas, sabi niya, na ang Diyos hindi siya hindi nawalan ng saksi para maghatid ng mabubuting bagay sa inyo. Sabi ni Dr. Lucas, sa pangangaral ni Apostol Pablo. Ngayon, kapatid, itong sinabi ni Apostol Pablo, naranasan din ng lingkod nyo. May kaugalian ako sakristan po ako Sakristan po ako. Kaya, ito yung mga naranasan ko. Kaya pag somebody is proclaiming the gospel, our previous beliefs
will be threatened talaga. Hindi ko pinaniwalaan. Salamat ang Diyos, kapatid. Kinahabagan ako, 40 years, isipin nyo. 16, how many years? 24 years. 16 plus 24, tama. Hindi ako tinantanan ng Diyos. Hindi ako tinantanan. Talaga. Oh. Bitaw ako ng bitaw. Piglas ako ng piglas sa Diyos. Hanggang sa ako ay nagkasakit at halos mamatay na. Wala na. Lantang gulay na. Wala nang trabaho. Wala nang lakas. Wala nang may pagyayabang. Salamat sa Diyos. Hindi siya tumigil. Amen. Ano pa ang tinuturo sa atin sa verse 19, kapatid? Sa verse 19, it says, "But the Jews came from Antioch and Iconium, and having persuaded the crowds, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead." Yung mga Hudyo na hindi naniniwala, namula sa Antioch at sa Iconium, pumunta po sa Listra. At kanilang kinumbinsi itong mga nakikinig kay Apostol Pablo. Itong mga crowd na ito. Yung ibang mga hintil, kapatid, yung mga ibang hintil, ay nakumbinsi. Nahikayat sila. At hinawan nila si Paul at binato. At hinimatay si Paul. Siyempre, tamaan ka ba naman ng bato tamaan ka, pinagbabato ka. Kaya, nung linabas siya po sa city, akala nila, patay na. Pero hinimatay. Siyempre, tamaan ka sa ulo, tamaan ka sa sakit nun, panibato. Kaya, isipin nyo na lang ito. Anong ibig sabihin? When you proclaim the gospel, what does happen? Sinasabi ng verse 19, pag pinukla mo yung mabuting balita, ang mangyayari nito, yung misahero, target. Si Pablo siya, yung misahero tinarget siya ngayon. O pinagbabato siya. Hinila, papalabas ng lunsod. Akala nila, patay na Iniwanan nila. Naakala nila patay, dumating yung mga alagad. Kinanalangin, tumayo. Tumayo. Tingnan nyo na lang to, kapatid. Pinagaling ni Paul yung pilay sa Listra. Nangaral ng mabuting balita. Ipinakita niya ang kasalanan na ginagawa ng mga taong ito. At tinawag silang magsisi upang maligtas. Ano nangyari? Binatos sila. Binatos siya ng tao. Ang mga taong ito, kapatid, na bumato sa kanya, ay siya ring mga tao na lumuhod sa kanila, na nagsasabing, Diyos to na bumaba sa langit. Sila Zeus at Mercurio, sabi ng mga intel na ito. Yung pumupuri sa kanila, ay sila ring mga taong nahikayat ng mga hindi naniniwala na mga Hudyo mula doon sa Iconium. At nakumbinsi nila itong mga hintil na ito na sumasampa sa Diyos-Diyosan na nung nakita nilang pagpapagaling ni Pablo doon sa pilay mula kapag niluhuran Sinambay. Pero sila rin, kapatid, ang nakumbinsi na bumato at pumatay kay Pablo. Tignan niyo po yan. Naudyokan silang patayin. Tandaan po natin, kapatid, na pag ikaw yung mensahero, ikaw yung may dala ng mabuting balita. If anyone who speak the truth in love, tandaan po natin, you will become the target. Pag nangaral ka ng katotohanan, udyok ng pag-ibig, kahit ito ay udyok ng pag-ibig,
magiging target ka ng, ng oposisyon, ng pagtutol. Katulad nito, target ka ng mga pagbabanta. Alam nyo ba na yung mga tao katulad dito, ayaw nila na masasabi sa kanila yung totoo. Ang mga taong ayaw makakarinig ng totoo, ito yung mga taong nabubuhay sa panlilinglang at kasalanan. Kung hinahangad mo na harapin, kapatid, ang kulturang ito kultura natin, ay humanda ka na magiging target ka. O kayong mga kapatid ko na nakikinig. Ang Diyos gumagawa ng himala sa kalagitnaan niya. Bawat panalangin ay tinataas po natin sa pagkakataong ito. Biyaya ng Diyos na ito ay tinutugon at maraming pinagagaling. Ngunit, kapatid, dahil sa inyong paniniwala rin, darating ang panahon. Sabi dito, pag ito na, sinishare nyo na itong preaching na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga mahal sa buhay. Aba, makakaranas kayo ng mga salitang kala mo ay mga panang tumutudla sa iyo. Sasabihin nila, ito yung masasakit. Nagbago ka na ng relihiyon. Nasisiraan ka na ng bait. Sabi ni Pastor Lance, amen, Kuya Ed. Naranasan din ni Kuya Lance yan. Amen. Yan yung mararanasan mo. Matatarget ka. Ay sigurado si Kuya Lance, pinangangaralan niya, mga pulis. Siya po, si Brother Lance, walang tinapos na degree to. Ang tinapos niya ay maging alagad ni Kristo. Pero ang kanyang pinapangaralan ay mga pulis. O tingnan niyo po ang ginagawa ng Panginoon. Si Pablo, ang kanyang pinapangaralan, mga hari, mga pinuno. Ay si Kuya Lance, mga pinuno rin. Praise the Lord. At iyon po, si Paul po, kapatid, imbis na ikonsidera nila yung mensahe ni Paul, ay mas pinili nila na mabuhay sa kanilang kasalanan. Mas pinili nila na mamatay sa kasalanan. Ano pa sinasabi dito sa ating pinag-uusapan, kapatid? Ano ba ang mangyayari pag ipinoklamo, pinangaral mo ang Ebanghelyo? Pang-apat, sa verse 21 to 28, kapatid, na ang mensahero ay kailangang manatiling tapat. Maraming pag-uusig, maraming pagtutol, maraming oposisyon, kapatid. Pero tinuturo ng verse 21 to 24, ano ba ang ginawa ni apostol at ng kanyang kasama nung sila ay nalagay sa oposisyon at sa resistance o pagtutol ng kanilang mga pinangaralan. Na pag ikaw ay nangaral ng mabuting balita, yung mga nakikinig mahahati. Hindi naman lahat maniniwala eh. Merong hindi rin maniniwala. Merong kakampi sa mabuting balita. Merong hindi kakampi sa mabuting balita. Pangalawa, kapatid, anong mangyayari, kapatid, na pag ang ebanghelyo ay ipinangaral mo? Yung mga dating kinaugalian nating paniniwala, mabubulabog. Bubulabugin ng mabuting balita. At mai-stir up ka eh. Magigising ka. Maaring opensiba ang iyong pagharap dito o biyaya ng Diyos na magpakumbaba. Tanggapin ito. At ano pa? Kapag ikaw ay nangaral ng mabuting balita, kapatid, ikaw na nagsishare.
At tulad nila Ate Celeste, ni Ate Reby. O yung iba nating kapatid, ito sila Ate Tina, Ate Tess, Sister Ninita, Sister Maribel, Ate Annalisa. Pag sila'y nag-share, kapatid, nakakaranas sila eh. Nagiging target sila eh. Nakakatanggap na sila ng bashing. At pangapat, kapatid, na sinasabi sa verse 21 to 28, when the gospel is proclaimed, the messenger must remain faithful. Pagkatapos ng pagkabato sa kanya, ay kinabukasan bumangon, pumunta sa Derbe, kapatid, at nangaral. At mula sa Derbe, kapatid, nung nangaral siya, hindi lamang siya nangaral, kundi gumawa siya ng mga alagad. Nagpatuloy siya. Sa Listra nga po, dahil kahit may oposisyon tumigil siya ng matagal na panahon doon. Kaya lang siya umalis doon sa Listra dahil pinagbantaan na siyang patayin. At nalaman niya ito na pumunta ngayon siya sa Derbe. At sa Derbe naman ito, pagkatapos niyang batuhin doon, kapatid, sa Listra, bangon ng umaga, punta sa Derbe, nangaral. Tingnan niyo po yan, kapatid. Yung mensahero, patuloy na tapat, kahit may persecution, kahit may pagtutol, kahit nalagay. Kaya, ito kapatid, hindi ko makalimutan itong karanasan ni Pablong ito. Napapahiya ako bilang lingkod Isipin nyo, na itong taong ito, binato at iniwanan sa labas ng lungsod na akala nila patay. Pero kinabukasan, kapatid, pumunta ng Derbe ng aral. Uulitin ko, kapatid, si Pablo po, sa tingin nyo, nang binato siya, wala siyang Anong itsura ng mukha nito? Anong itsura ng mga katawan nito? Lamog-lamog to. Pasa-pasa to. Sigurado may sugat sa mukha to. Sigurado nananakit ang mga katawan nito. Nananakit ang katawan nito. Hindi lang masakit ang balakang, pati ulo nito. Nahimatay nga Nawalan ng malay dahil sa kakabato sa kanya. Amen. Pero kinabukasan, tingnan niyo yung pagiging tapat sa panawagan sa kanya. Sa pangangaral niya ng mabuting balita. Mapapahiya tayo dito. Kapatid, kay Pablo, wala sa katiting. Wala ako sa katiting dito, kapatid. Wala ako sa katiting sa paglilingkod ng taong to. Napapahiya ako sa kanya pag naalala ko itong ginawa ng Diyos sa kanya. At yung katapatan niya sa pagdadala ng mabuting balita. Na in spite of opposition and resistance, and after that he was stoned, and he was dragged outside the city, and were left by people who stoned him, for they supposed that he is dead. Yet, kinabukasan, ito, babangon ng aral. Biyaya, kapatid. Amen. O ikaw, baka pag wala ka lang pag walang pera, di na tayo makahayo. Baka ubula. Baka walang pamasahe. Ito, kapatid, noong unang panahon, walang pamasahe. Lakad-lakad ang kanilang dito mode of transportation. Amen. Kaya grabe po itong Kaya, nung siya ay pumunta sa Derbe ng aral po, kapatid, ito, gumawa siya ng alagad. At sinabihan niya itong mga simbahan, ang iglesia, ang mga alagad. Sinabi niya, kapatid, sa verse 22. At pinalakas niya ang mga loob ng mga alagad. At kanyang sinabihan ito, na sila ay daranas ng maraming kahirapan bago sila makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa verse 22. Sino ang taong mas mahusay humikayat na ang isang bagong mananampalataya, young Christian,
ay manatiling tapat sa gitna ng mga pag-uusig at mga pagbabanta sa buhay. Malagay ang buhay sa panganib. Kundi yung mga tao rin na dumaan sa ganito. Sila yung may kakayanan. Sila yung masasabi natin, kapatid, na makapaghihikayat sa mga baguhan na manatiling tapat sapagkat sila dumaan dito at naging tapat sila. Si Pablo, sa verse 22. Sabi ni Pablo sa verse 22, kapatid, pinalakas niya ang mga kaluluwa ng mga alagad. Pinatatagan loob nila at manatili sa pananampalataya. To be steadfast in the faith, to be faithful in the faith. At sinabi sa kanila na, maraming kapagatian ay kailangan bago kayo pumasok. Tingnan niyo po ito. Marami. I remember this text, kapatid. This is my tinatawag kong pangalawa kong official preaching when I was a student in Shalom. At ang nagbigay sa akin ng oportunidad ay si Brother Edward Makawili. Pinag-exhort niya ako. At itong tekstong ito, ang hindi ko makakalimutan na aking ginamit para palakasin ang mga kapatid sa iglesia. Binigyan ako ng pagkakataon at ginamit si Brother Edward Makawili. At ito nga, ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob ito ay dahil ang abang lingkod nyo ay mahina ang katawan. Maraming mga nararamdaman sa katawan. Ngunit, sinabi ni Pablo, eto, kailangan, maraming kapigatian. Nagsisimula pa lang. Bibitaw na agad. Kaya yung mga bagong mga mananampalataya, si Pablo merong kakayanan at merong karapatan, kapatid, no? Merong talagang impact sapagkat siya, isang patotoo na yung kanyang buhay pala, na nagpapalakas siya ng mga bagong mananampalataya na susunod sa paglilingkod sa Panginoong Kristo. Sinabi niya, be steadfast, remain faithful in the faith. For you will suffer many tribulation, you will suffer many hardship before you will enter the kingdom of God. Grabe po ito. Anong sikreto dito? Alam nyo ba? Si John Mark, iniwanan siya. Nung kasama niyang nag-mission ito. Unang mission nila, iniwanan sila ni John Mark. Si Bar Jesus, isang magician, kapatid, sumalungot sa kanya. Ngunit, sinumpa ito ni Pablo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kapatid, kapangyarihan, binulag itong si Bar Jesus na isang salamangkero. Ang mga Hudyo ay sumalangat. Tumutol kay Pablo sa Pisidia, sa Antioch, at sila po ay nag-udyok, kapatid, sa mga naninirahan doon na usigin si Pablo at pagbantaan na ito ay patayin, batuhin ito. Sa Iconium, kapatid, ang mga Hudyo doon, nilason ang mga isip ng mga hintil laban kay Pablo at sa mga iba pa. Sa Listra naman, ay itong mga hintil na ito na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga idolo, ay hinikayat ng mga Hudyong hindi naniniwala mula sa Iconium, ay pumunta po dito sa Listra at inudyukan itong mga hintil na sumasamba sa Diyos-Diyosan na lumuhod din kay Pablo at kay Bernabe na ginagawa silang Diyos. At sila rin, kapatid, ang bumato at nagbantang bumato dito kay Apostol Pedro.
na iniwanang patay. At makikita nyo sa verse 27, ito maganda eh. Matapos ng lahat na ito, na nangyari kay Pablo, ang sabi kapatid, nagbukas. Sa huling talata ng 27, nagbukas siya ng pintuan ng pananampalataya para sa mga hintil. He had opened the door of faith to the Gentiles. Tingnan niyo po, ito yung ginawa ng Diyos eh. Matapos na marami, kapatid, marami na hirap ang dinadas. Ito, konti pa lang to, kapatid. Yung sinabi ni Pablo, itong dinadanas dito, sa pinabasa natin, ano pa lang to? Siguro, nasa, hindi 1/3 eh. Baka nasa 1/4 pa lang. Yung dinadanas ni Pablo na hirap. Pero, mapapansin po natin, sabi sa huling talata, God opened the door of faith to the Gentiles. After all the opposition, after all the resistance, after all the threat and danger that he faced, he was stoned, left for dead, yet, kapatid, sabi ang sumunod God opened doors of faith unto the Gentiles. Praise the Lord. Kapatid, ikaw, nakausap ko ngayon, ano ba itsura ng ebanghelyo sa iyong buhay? Ano ba itsura ng gospel ministry sa iyong buhay? Ano mang ang iniisip mo dito na sagot, kalimutan mo na. Sapagkat wala tayong kakayanan para magplano o mag-strategize para sa gospel ministry. Ang kailangan lang natin, we simply must be ready for whatever opportunity God has for us. At sabi ng ating purpose, kapatid, sa ating teksto, tema, kailangan nating magtiis. Magtiyaga ng maraming kahirapan bago tayo makapasok sa kaharian. Pero huwag niyo kakalimutan, ito konti pa lang to kay Pablo. Ulitin ko, sabi ng verse 27, after all the tribulation, many, sasabihin natin some na lang ito. Some hardship, difficulties that Paul encountered in his first mission as an apostle. Yet he remained faithful. Naging tapat siya. At lagi siyang handa. At sinabi, kapatid, ang Diyos ay nagbukas ng mga pintuan para sa mga ililigtas mo. Ano kaya, kapatid, kung tayo'y huminto, anong bubuksan pa ng Diyos sa atin? Para yung ating mga kasama na nasa paligid natin ay maligtas. I-picture nyo po sa inyong isipan. Kung tayo ay dumadanas, hindi tayo nagtiyaga, hindi tayo nagtiis sa mga hirap ng pagiging Kristiyano, part yan ng suffering natin. Yan ang sikreto ni Pablo. Sabi niya, kailangan. Ang salitang, we must suffer much tribulation. We must. Ito yung word keyword, ng sikreto ni Pablo. Kailangan para maging faithful sa pag-witness sa mabuting balita. We should have that understanding. The word must is the keyword that makes Paul faithful
in witnessing the gospel. In spite of opposition and resistance and threat and danger of his life. And the result, sabi dito, God opened doors of faith to the Gentiles. Amen. Huwag kang titigil. Upang ang Diyos, ang iyong katapatan, o talagang darating sa bahay, ganyan, meron division. Dahil naparito si Jesus, hindi ka payapaan kundi ng tapat. It divides, kapatid. At only that, kapatid, na pag ikaw dalamang mabuting balita, talagang mabubulabog yung paniniwala ng mga kasama mo sa bahay. At ikaw, pag nabulabog yung paniniwala nila, ikaw na ang titirahin, ikaw na ang sentro ng target nila, ng lahat ng persecution. Pang-apat, kapatid, pag ipinahayag mo yung katotohanan, ito maganda. At kailangan mo maging tapat, ang Diyos magbubukas ng pintuan. Humanda ka lang sa oportunidad na yan. Andiyan na sa harap mo. Samantalahin mo na yan. Amen? Samantalahin mo na yan, Ate Joanne, Ate Angel, Ate Mary Ann, Ate Revy. Yung pagkakataon na ibibigay sa iyo ng Diyos, God will open doors. Ate Celeste, huwag ka titigil ng pag-share ng Ate Celeste. ng mga preaching na ito. Marami, magbubukas ang Diyos ng maliligtas. Kuya Nonoy, Ate Bless, Ate Neming, Ate Mary Ann. Amen? At ang dalangin ko, kapatid, natutunan natin ang sikreto ng pagiging tapat na saksi ng mabuting balita. At tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na napakabuti, we thank you for the joy of knowing your word full of truth, full of knowledge, full of wisdom, and more importantly, Father God, your word is powerful, creative, na nagbibigay ng mga bukas na pintuan upang kami po ay magkaroon ng oportunidad magamit ang aming mga kaloob na iyong ibinigay po sa amin at magkaroon kami ng pag-asa sa kaligtasan ng aming mga inaasam na mga mahal sa buhay na sa aming paligid. We thank you, Father, for this opportunity of knowing your goodness and your desire. Ang iyong plano, ang iyong divine plan para sa amin lahat. Dinadagdag ko rin po, Ama, dinadalangin ko po ang kapatid namin, ang magkapatid na ito na si Paulo Ray at si Paulo, na ingatan mo po ang magkapatid na ito sa kanilang swab testing, Lord. I pray na ang iyong pabor, ang iyong pag-iingat laban sa infeksyon o itong COVID na ito. Layo mo sila sa pagkahawa, Panginoon. Inaangkin na namin na negative na po ito sa pangalan ni Jesus. Gayon din po sa darating na pagkitest po ng aking anak na si Glay, Lord, dalangin ko po na siya po ay ingatan mo, ilayo mo po sa anumang mga sakit na ito. Dalangin ko po na maging okay na po ang kanyang testing at ang kanyang balakin na makaalis at makapagtrabaho sa abroad ay magkaroon ng katuparan sa biyaya mo sa iyong kalooban. Gayon din po kay Anape, Lord, dalangin ko po ang iyong pabor, ang iyong pag-iingat, ang iyong kagalingan, Panginoon, sa aking pamangkin na ito. Maraming salamat po sa aking mga kapatid na lagi kong nakakasama, Panginoon,
sa pakikinig at pagsasalo-salo ng iyong mabuting balita. For your glory and for your honor, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Ayos! Ate Revy, ha? Itong mga kapatid natin, si Ate Mercy sa Ate Rose, kapatid. Ay, mga kapatid to, dalawang bagyo yung tumira sa kanila, eh. Pero ito, ang sipag. Talagang hindi, talagang nakadikit na sa salita ng Diyos. Laging nakaabang. Kahit si Ate Mary Ann, ginawa ng himala ito, eh. Kahit si Brother Lito. At sila Brother Marvin T, pinagaling na. At sila Ate Michelle, ayan. Si Ate Nancy Nicolas, kasama ng aking anak na sila April, ayan, Manugang, maraming salamat. At bukas, loobin ng Diyos, magkakasama ulit tayo. Ganitong oras din, kapatid. Bukas ng umaga naman ay si Sister Maribel Cabanyes Vergara ang inyong makakasama. Alas 5 po yan ng umaga. Habol pa si aking apo, si Janel po ito. Lolo Ed. At susunod na po ang kapatid natin na si Brother Fred, sa ilalim po ng Victory in Christ. At sa araw ng bukas, si Pedong naman, today is Friday and tomorrow is Saturday and Sunday. Yan ang kanyang slot para maghatid ng mabuting balita. At doon ay tanghali ngayon. Siya ay mangangaral ng tanghali at sa atin naman ay alas 9 ng hapon, ay gabi. God bless po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid.